Sinusulong ng isang grupo na gawing centralized ang pag-inspeksyon at pagtatapon sa smuggled agricultural products. Pinangangambang kasi na pinoproseso ang mga nakukumpiskang produkto para maibenta uli. May unang balita si Bernadette Reyes. Masangsang na nang mabisto ang mga smuggled agricultural products na ito sa isang imbakan sa Navotas noong August 2023. Ang pangamba noon, hindi ito itinapon dahil kayang iproseso at i-repackage para maibenta sa merkado, ayon sa Department of Agriculture. Pinaiimbestigahan na yan ng kagawaran. Pinag-aaralan na rin ng mga rekomendasyong DA na ang mga siwa ng pag-condemn sa mga smuggled na produkto. Kasi ngayon, inaano pa yun may third party pa na nagko-condemn, nagsusunog, so para maiwasan na yung naging problema, di ba? Ayon sa Department of Agriculture, karamihan sa mga nadadivert na mga condemned items ay pumapasok sa bansa bilang misdeclared items. Halimbawa, sa halip na i-label na karne, maaari itong sabihing ibang klase na agricultural product. At karamihan sa mga ito, ginagamit bilang processed meat, na ayon sa Samaang Industriya ng Agrikultura o SINAG ay maaaring hindi naligtas kainin. Kung recycle ito, pwedeng mapunta sa market yan. And ito is dapat madalayan. Yung itsura, makikita naman natin na hindi na maganda for human consumption. Kaya isinusulong ng grupo ang makapagpatayo ng First Border Inspection Facility kung saan sentralisado ang pag-inspect at pag-condemn sa mga smuggled agricultural product. Sa ngayon kasi, sa iba't ibang lugar sila dinadala kaya mahirap i-monitor. Kailangan pag-usapan mabuti. Maraming implications kasi yun Kung pwede kasi na supervise lang ng DA kasi wala naman kaming facility or magtayo ng sariling facility. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Bureau of Customs ukol dito. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.